glad na despite ng nararanasan mo is tumuloy ka pa rin ngayon. Ngayon is gusto ko kasi i-remind mo ko sa kung ano bang reason na bakit mo gusto mag-seek ng help about your fear in public speaking. Kasi po kapag nagpa-public speaking po ako, parang feeling ko pinagtatawanan po ako ng mga tao kapag nagsasalita po ako, the way I know. Tapos kapag nagsasalita po ako, feeling ko po, ginajudge po nila yung sinasabi ko, ganyan. Tapos parang talagang kinakabahan po ako palagi kapag nasa crowd po ako, lalo na po pag hindi ko pa kakilala. Kahit nga po kamag-anak ko minsan na pagkakamalan po ako maldita kasi hindi po talaga ako nakipag-socialize kahit sa mga family rin naman po kasi kinakabahan po ako. Parang hindi rin po ako sanay makipag-usap sa kanila. Ganyan, kunyari sa reporting ko sa school, kapag kunyari may part po ako sa reporting, medyo kinakabahan po ako, ganyan. Tapos, nagsishake po yung voice ko, tapos yung kamay ko, nagsishake din po. Kasi, feeling ko po, ayun nga, parang pinagtatawanan ako ng mga classmate ko, ganun po. Yun nga, so gaya ng nasabi mo, I can sense overwhelming in that situation. And in that scenario, just like you, I want to introduce to you the exposure therapy. Are you familiar with that? Hindi po eh. Yung exposure therapy kasi is i-expose kita sa mga bagay na iyong kinatatakutan, gaya ng public speaking. Kasi I want you to lessen the anxiety that you feel right now. And are you okay with that? Yes po, willing naman po ako i-try. So, i-try natin ngayon. And I want you to close your eyes and imagine na nasa harap ka ng maraming crowd at magbibigay ka ng speech. Imagine na graduation nyo, valedictorian ka. Imagine na magbibigay ka ng speech sa harap ng maraming crowd. What are you feeling right now? Kinakabahan po ako kasi parang ang dami pong nanonood sa akin, parang ang dami po nila na i-judge ako. So, ayan, kinakabahan ka pa rin at pinagpapawisan ka ba ng malamig? Nanginginig ba? Parang nag-shake po yung voice ko. Tapos nanginginig po yung kamay ko. Parang umuurong po yung dila ko kapag nagsasalita. So, let's try to breathe in and slowly breathe out and go. And now, I want you to focus on the visualizing and sounds around you. How does it feel? Kahit parang po medyo gumaan naman po. Parang nalasan po yung kaba ko. So yan ang gusto kong sabihin sa'yo na i-expose kita sa mga bagay na kinatatakutan mo. And I want you, next time on our session, I want you to practice at your home. Yung nakaharap ka sa salamin, imagine mo yung salamin is yung crowd and mag-practice ka mag-public speaking for you to lessen your anxiety. And every time nahaharap ka sa maraming crowd, just like doing public speaking, is hindi ka na kinakabahan. Are you okay with that? Okay naman. Okay. And next week, pagbalik mo, gusto ko is there's something progress na sa ginagawa natin. Basta tandaan mo lang na mag-practice ka lang sa harapan ng salamin. Basta imagine mo that yung salamin is yung crowd. And every time na kinakabahan ka, remember yung breathe in and breathe out na tinuro ko sa'yo. Is it okay with that? Yes, okay. Thank you. Thank you po. Good morning, Annalie. I'm glad you came back. So, may I ask you, how did the practice go with the mirror? Sa mirror po, nung una po, nawiwerduhan po kasi kinakausap ko po yung sarili ko. Pero, iniisip ko na lang po na yun yung technique para mabawasan po yung anxiety ko sa makipagsalamuha sa ibang tao, sa public speaking. And nung sa mirror po, iniisip ko po na maraming tao, ganyan. Pero po, iniisip ko na lang na huwag akong kabahan. Pero kahit nung nasa mirror po, iniisip ko na maraming tao,
Pero po iniisip ko pa rin na yung mga taong yun hindi ako i-judge. Hindi nila ako pagtatawanan. Parang ganun po yung iniisip ko po sa mirror. Parang na-lessen. Medyo na-lessen naman po yung anxiety ko kapag iniisip ko pa lang. Pero siguro po kapag nandun na po ako mismo sa public speaking, ayun nga, yung technique na mirror technique is sana po magamit. So, I'm glad na medyo nalilesen na yung fear mo, no? Unlike last week nung ating session, di ba? Medyo naratel ka pa, pinagpapawisan ka, nanginginig ka every time na naiisip mo yung public speaking. Ang goal lang naman kasi talaga ng ginagawa natin na therapy, which is the exposure, is I want you to expose on things that cause you fear. Na yung mga kinatatakutan mo is hindi naman talaga nakakatakot in real life. And next time, I hope that marami pang reporting na maganap sa mga school mo or any event in your life. I want you to expose yourself in that situation na magpa-public speak ka, mga ganong scenario ba, na kasi it will help you na ma-overcome yung fear mo kasi nagawa na natin yung mirror therapy yung mirror na practice on our therapy, nagawa naman na natin siya, and I hope na makatulong siya on next day or next time na mag-public speak ka na ganun. And I want you na pagbalik mo is mabalitaan mo ko na if may progress ba. Okay. Is it okay with that? Okay naman. Okay, thank you Annalie for your time, and I hope na babalik ka pa rin on our next session. Thank you po. Good morning Annalie, I'm glad you're back. Good morning po. Tapos, may ikukwento po sana ako sa iyo, and parang good news po siya kasi Nahalata ko nga na sobrang saya mo ngayon na. Yes po, kasi po yung tinuro niyo pong technique sa akin na yung breathe in, breathe out, lalo na po yung mirror technique is nagamit ko po kasi nung last week po is nagkaroon po kami ng reporting sa school, and nagamit ko po talaga yung technique na tinuro niyo po sa akin. Kasi nung nasa harap na po ako ng mga classmate ko, kaya ko naman po pala. Hindi na po nagsishake yung hand ko, hindi na po nagsishake yung voice ko, and hindi ko na po nararamdaman na parang pagtatawanan ako ng mga classmate ko kasi ayun nga, nagamit ko yung technique na tinuro niyo po sa akin. Kaya sobrang saya ko po na kahit paano po, and na-lessen po talaga yung social anxiety ko sa ibang tao, lalo na po sa mga classmate ko na lagi kong nakakasama. Kaya super saya ko po talaga na ayun nga, na-lessen po yung fear ko. So wala nang any rattle, wala nang kaba, every time nahaharap sa maraming tao, no? Yes po. Yun lang naman ang gusto natin talagang ma-achieve, which is case mo nga na kinakabahan ka in front ng maraming tao. And I'm so glad na na-overcome mo, na natuto ka na mag-public speaking without any fear or anxiety. Ayun po, kaya ko naman po pala magsalita sa harap ng ibang tao. Parang nasa isip ko lang pala yun na parang ginajudge ako, pinagtatawanan ako. Nasa isip ko lang pala yun na kaya ko naman pala, hindi ko lang tinatry yung sarili ko na makipag-communicate sa ibang tao and mag-volunteer na mag-public speaking. And ayun po, parang iniisip ko po pala na ay, i-judge ako ng mga ito. Nasa isip ko lang po pala talaga yun. And kahit paano po is nakatulong po talaga yung exposure therapy na ang ginawa po natin sa buong session po. Exactly. Yan naman talaga yung goal ng therapy na ginagawa natin Yung sa isip mo na i-judge ka nila, na pagtatawanan ka nila, nasa utak mo lang yun, nasa pag-iisip mo lang yun. But in real life, hindi. Kinakabahan ka lang talaga. And I'm glad na na-overcome mo siya, na nakapag-public speaking ka, na wala nang any fear na nararamdaman. And nakikipag, na rin po sa ibang tao, nakikipag-communicate na rin po ako. And mas naging friendly na rin po ako. Hindi lang po masyadong friendly, pero tinatry ko po talagang ako po yung unang
communicate po sa ibang tao. And I hope na magpatuloy yung improvement na nangyayari sa'yo. And next day or next session, if any problem, pwede kang bumalik dito, pwede kang mag-seek ng help. And I'm so happy na natapos na or na-overcome mo na yung fear na nagpapabigat talaga sa'yo. Thank you po.